Pa rin natin mga kasama itong nangyari noong nakarang araw dyan sa may San Jose National High School sa Tacloban. Ang karumal-dumal na krimen na kung saan ang involved rito dalawang estudyante na menor de edad. At dahil sa pangyayari, marami na namang mga issue ang lumitaw. Una, mga kasama, ang pinag-usapan bukod sa batas na pinoprotektahan ang karapatan ng mga menor de edad na sangkot sa mga krimen ay ang seguridad sa loob ng paaralan. Yung behavioral at mental health ng mga estudyante. Oo, kasi kung inyo pong mapapansin, mukhang lumalala po ang ganitong klaseng krimen ng mga karahasan sa loob ng paaralan. Kaya kaugnay niyan, atin pong kausapin ang SecGen ng Teachers Dignity Coalition na si Sir Jim Lester Beleno. Sir Jim, good morning. Hello Sir Rod, good morning po at sa mga nakikinig at nanonood po sa ating program. Opo, kaugnay dun sa nangyari sa San Jose National High School nung nakarang araw na kung saan ang involved, dalawang estudyante, ang suspect, tatlo ang namatay doon. At base sa tala ng Tacloban PNP, umakyat na sa 20, okay, ang sugatan. Ano po ang rito, no? Reaksyon ng Teachers Dignity Coalition sa nangyaring trahedya? Yes po Sir. Unang-una po, pakikiramay po sa mga biktima, pamilya, at ganun na din po yung mga estudyante po natin at mga kaguruan po natin na nandun po sa eskwelahan. Unang-una po, kami po ay nalulungkot dahil hindi mo inaasahan na may ganitong mangyayari sa paaralan na kung saan ang paaralan sana ay isang espasyo, safe place, safe environment ng mga kabataan para mag-explore ng kanilang mga talento, diba? Mahubog ang kanilang pagkatao at umunlad pa ang kanilang isip at ang kanilang mga pangunawa. Pero ang nasaksihan po natin nung nakaraan dito, nasira yung mga pangarap ng mga biktima at ganun din yung mga suspect. So, nangangamba po kami dahil hindi lang po ito isolated case. Kung titignan po natin at susubaybayan natin yung mga nakalipas na linggo at taon din, ganito din po yung mga nangyari. So, maraming factors po ang nakakapekto dito. Pwedeng family, pwedeng friends, pwede din sa school, at yung hindi natin na navigate kung ano yung na-access nila sa social media. Kaya nga po, hindi lang po ito responsibilidad sana ng guro, dapat involved dito yung magulang, yung komunidad, lalong-lalo na yung estado. At kailangan po natin ng a whole society approach po dito. At yung apela din namin po sa DepEd, nakita natin yung kakulangan ng security guard, kakulangan po ng mga guidance counselors, at iba po pong mahalagang kinakailangan para sa psychological na nabanggit mo, sir, at mental intervention ng ating mga kabataan. Well, nabanggit niyo po ang seguridad. Isa din yan sa mga pinag-uusapan ngayon at tinitignan na posibilidad na po pwedeng gawin para maiwasan na maulit muli ang ganitong klaseng insidente. Pero bakit ba karamihan ng mga pampubliko, di ba lalo na sa mga pampublikong paaralan, wala hong mga security guard? Yes po sir, dyan din po kasi nagkakaroon ng problema yung mga school heads natin. Kung sa kanila ba manggagaling yung sweldo kung de-deploy sila ng security guard or nasa item ba talaga ng DepEd. Kaya maganda pong i-review itong mga bagay nito kasi kinakailangan na yung seguridad sa paaralan dahil buhay na yung pinag-uusapan natin. At nandyan naman po dapat yung mga PNP natin
at yung mga military personnel natin within the vicinity of the school. Oo. Para halimbawa, kailangan po yung agarang responde nila ay madali lang po silang tawagin. At nakita din natin yung volunteerismo ng mga magulang at yung iba po nagde-deploy din yung mga barangay ng barangay tanod. Oo. Pero siyempre, itong mga tanod natin sa barangay, bukod sa napakalaki yung kanilang responsibilidad, hindi lang naman sa pagbibigay ng seguridad sa paaralan, kung hindi buong barangay, kulang din, di ba, yung kanilang numero. So ang sinasabi ko, hindi sapat na tayo ay dumepende lamang sa mga tanod na sila ang magbibigay ng security sa mga paaralan dyan sa kanilang mga lugar. Mas mainam talaga kung mayroong private na security guard na hinahire ng paaralan, dahil makakasiguro talaga na magagampanan ang kanilang responsibilidad para sa pagbibigay ng security sa bisinidad mismo ng paaralan at maiwasan ang ganitong pangyayari. Kasi, una, bayat na mga yan at alam nila na kung ano yung kanilang pinaka-responsibilidad. Yes po, tama yun, Sir Rod. Oo. Kaya nga napapanahon na dapat yung mga nakadeploy sa ating mga public schools ay yung talagang well-trained po na mga security guards natin at yung mga well-equipped, yung mga equipment, Yes. metal detectors, body scanners, para po talagang masiguro po yung seguridad ng bawat isa sa paaralan. Opo, tungkol naman sa usapin ng asal ngayon ng mga estudyante, sir, no? Nakikita ba ng grupo po ninyo na lumalala na ang kaso ng behavioral problems at mental health concerns ng mga mag-aaral natin? Yes po, sir. Yun nga po yung nakakabahala din. At yan din po yung isang factor na minsan nakakaligtaan nating makita, yung mga nakalipas na ating pag-aaral tungkol sa low comprehension ng mga bata. Kasi may psychological, mental factor din po yan. Kaya nag-aapela po kami sa DepEd dahil kulang na kulang po yung mga guidance counselors po natin. At ano po yung tinatap pag walang guidance counselor, yung mga teacher po natin. At dapat tanungin yung DepEd bakit kaya walang na-hire, walang gustong mag-apply na mga guidance counselors. Baka may kulang din po sa compensation. Kaya ito dapat yung mga tignan din ng DepEd dahil mahalaga din sa pag-aaral at pag-unlad ng isang tao ang kanyang psychological po at mental na aspeto. At ito din po yung nakaka-apekto sa kanyang pag-uugali at pati na rin sa kanyang pag-aaral. Oo. So anong papel ng ating mga guro, sir, no, sa pagtukoy ng mga estudyante na maaring magbigay ng agarang intervention? Yes po. As early as nasa key stage 1 pa lang po sila, sir, ina-classify na sila. Kung itong batang ito ay okay naman na included sa mga regular sections at sino po yung kailangan talaga ng specific at special po na parang yung kasali sa mga SNED, yung mga may special needs po. Kaya kulang na kulang din po yung mga sabihin na nating experts nag-specialize sa special education. So ito din po dapat yung part na kung saan tignan ng DepEd kung ano yung pagkukulang at punan nila po itong pagkukulang dahil talagang nakakabahala na po yung mga nangyayari sa ating edukasyon. Opo. Dito naman sa usapin ng juvenile justice law, kasi isa din yan sa mga nabuhay muli na issue. Lalo tigit yung criminal liability ng isang menor de edad. Kayo ho ba ay paborito na baguhin o i-amend ang batas at ibaba yung criminal liability sa mga menor de edad na involved sa isang krimen, kagaya nitong dalawang estudyante ng San Jose National High School? Yes po, sir. Nakikita naman po natin yung rationale po, yung intensyon kung saan marami mambabatas na gustong ibaba.
yung criminal liability. Pero hindi po iyon yung focus namin sa Teachers Dignity Coalition. Dahil kahit ibaba mo pa yung criminal liability sa anong gusto mo, kung ang kapaligiran naman ng mga kabataan natin ay hindi ligtas at marahas din, meron pa rin pong mga kabataang mararahas. Diba? Dahil isa itong produkto ng lipunan na nakaranas ng karahasan. Okay. Sabi nga po natin, ang tuunan natin yung edukasyon, yung pundasyon ng mga kabataan natin. Kaya dapat po tulong-tulong ito. Lalong-lalo na po nag-uumpisa dapat sa tahanan. Paaralan, barangay, komunidad, estado. At lahat po tayo, sabi nga po natin, education is a cumulative effort. In order to raise a child, it takes a whole village. It takes a whole community. Ayan po. Kaya ang nangyari po sa Tacloban, hindi lang po isolated. Ito po ay produkto na ng mga karahasan na nakikita ng bata, nararanasan ng bata, at ngayon ginagawa niya. Ito yung nakakalungkot. Well, agree ako doon sa binabanggit niyo, Sir Jim. Dapat nag-uumpisa ito una sa loob ng tahanan. Yung tamang guidance, yung paggabay sa kanilang mga anak. Oo. Hindi naman natin sinisisid dito lahat ng mga magulang, pero aminin natin may mga magulang na pabaya. Tama Hindi, po. oo. Mas inaatupag pa yung pagmamarites o yung paglalaro sa online o yung social media kaysa sa unahin nila yung anak nila. Lalo na yung pagmamonitor sa kanilang mga anak. Pangalawa, yung mga programa sa paaralan. Dahil iba na yung mga estudyante noon at ngayon. Mas worse, okay? Dahil nga sa impluwensya dito sa mga kabataan sa kanilang paligid, sa lipunan. Lalo na itong social media. At yung iba-iba pang nagagawa nila sa internet. So napakahalaga dyan, yung yung mga programa na mayroon din sa loob ng paaralan. Well, napakalaki din yung role ng ating mga guro. Di ba, Sir Jim? Yes po, sir. At yun nga din po na sana, wag yung pag-iisip kasi ng ilang mga magulang ay full responsibility na yung teacher yung pagpapalaki ng anak. Hindi po ganun po. So dapat yung nangunguna pa rin sa responsibilidad ay yung magulang. Katuwang lamang po ang mga guro. Yeah. Sabi nga ng ilan na sa social media, yung reaction nila kung ano yung mga nakikita nila sa kanilang magulang, okay, yun lang din ang kanilang ginagaya. Yes po. Oo. So anyway, Sir Jim, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Thank you po, Sir Rod. Ingat po kayo. Seg Gen